Napapansin mo bang mas mabilis kang mapagod ngayon? Bumabagal ang kilos, humihina ang buto, at parang kahit anong kain, kulang pa rin ang lakas? Marahil ito ay mga senyales na nagkukulang ka sa tamang nutrisyon at ehersisyo na kinakailangan ng iyong katawan upang manatiling malakas at masigla. Ang stress mula sa trabaho at iba pang mga responsibilidad ay maaari ring magpabigat sa iyong pakiramdam. Kaya't mahalaga ang pag-aalaga sa sarili. Subukan mong i-integrate ang mas masustansyang pagkain sa iyong dieta at regular na pisikal na aktibidad upang mas mapanatili ang iyong enerhiya at kalusugan. Hindi lang ito simpleng pagtanda. Ayon sa mga eksperto, paglagpas ng edad 65, nagbabago ang katawan at nagbabago rin ang pangangailangan natin sa nutrisyon. Sa panahong ito, ang mga proseso ng metabolismo ay nagiging mabagal na nagreresulta sa pangangailangan ng mas kaunting calories. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang kalidad ng nutrisyon ay dapat isakripisyo. Mahalaga ang pagkain ng mga nutrient-dense na pagkain tulad ng mga prutas, gulay at buong butil upang mapanatili ang kalusugan at lakas. Bukod pa rito, ang mas mataas na pangangailangan para sa protina at micronutrients katulad ng bitamina D at calcium ay nagiging mahalaga upang suportahan ang kalusugan ng buto at mga kalamnan. Ang wastong nutrisyon sa yugtong ito ng buhay ay maaaring makapagpababa ng panganib sa mga chronic na sakit at makapagpabuti sa overall na kalidad ng buhay. Kung kumakain ka pa rin gaya ng dati, pero pakiramdam mo ay parang may kulang, maaaring oras na upang suriin ang iyong dieta at mga gawi sa pagkain. Baka ito na ang video na makakatulong sa iyo o sa mahal mo sa buhay, nagbibigay ng mga kapaki-pakinabang na rekomendasyon upang mapabuti ang iyong kalusugan at masiyahan ka sa pagkain ng mas buo. Sa bawat pagsubok na malaman kung ano ang mas mabuti para sa iyong katawan, maaaring lumitaw ang mga bagong pananaw at impormasyon na magpapalawak sa iyong pag-unawa sa tamang nutrisyon. Tatalakayin natin ngayon ang mga pagkaing kailangan ng katawan ng seniors para manatiling malakas, masigla at protektado laban sa sakit. Bago tayo magpatuloy, mangyaring pindutin ang like and mag-subscribe ka na rin kung bago ka sa channel ko. Ano ang dapat na nasa plato ng mga senior? Ayon sa Better Health Channel, ang mga senior ay nangangailangan ng mga sumusunod. Protina. Mahalaga para sa pagpapanatili ng kalamnan at lakas. Maaaring makuha mula sa karne, isda, itlog, tofu at legumes. Ang pagkakaroon ng sapat na protina sa ating dieta ay nakatutulong sa pagbuo ng mga selula at tissue at ito rin ay may mataas na bahagi sa mga proseso ng metabolic na kailangan ng katawan, lalo na sa mga aktibidad tulad ng pagbuo ng kalamnan, pag-repair ng mga nasirang tissue at pag-regulate ng mga hormones at enzymes na may mahalagang papel sa iba't ibang funksyon ng ating organismo. Calcium at vitamina D para sa malusog na buto at ngipin. Makikita ito sa gatas, yogurt, keso at mga berdeng gulay tulad ng broccoli at kale. Mahalaga ang calcium at vitamina D para sa pagsuporta sa pagtangkad ng mga kabataan at sa pagpapanatili ng density ng buto habang tumatanda. Ang pagkakaroon ng sapat na dami ng mga nutrisyon na ito sa ating dieta ay nakatutulong upang maiwasan ang osteoporosis at iba pang mga kondisyon na may kaugnayan sa buto. Vitamina B12, mahalaga para sa utak at dugo. Tinutulungan nito ang produksyon ng mga pulang selula ng dugo at ang normal na paggana ng nervous system. Karaniwang matatagpuan sa karne, isda, itlog at mga produktong dairy. Ang kakulangan sa bitamina na ito ay maaaring magdulot ng pagkapagod, kahirapan sa pag-concentrate at iba pang mga issue sa kalusugan. Kaya mahalaga na tiyakin na ikaw ay nakakakuha ng sapat na bitamina B12
mula sa iyong dieta o mga suplementong pagkain. Hibla, fiber, para sa maayos na panunaw, ay isang mahalagang bahagi ng aming dieta. Makukuha ito mula sa iba't ibang pagkain tulad ng buong butil, sariwang prutas, masusustansyang gulay, at iba't ibang legumes. Ang regular na pagkonsumo ng hibla ay nagtataguyod ng maayos na proseso ng pagtunaw at nakatutulong din sa pagkontrol ng timbang at pag-iwas sa mga karamdaman. Tubig. Mahalaga ang sapat na hydration upang maiwasan ang dehydrasyon na maaaring magdulot ng pagkalito at iba pang komplikasyon. Ang pagkakaroon ng sapat na tubig sa katawan ay hindi lamang nakakatulong sa tamang pag-andar ng mga organo, kundi ito rin ay nagsisilibing pangdieta na nag-uugnay sa bawat aspeto ng ating kalusugan. Sa pamamagitan ng tubig, na isasagawa ang mga proseso ng metabolismo na nagdadala ng mga nutrients sa ating katawan at tumutulong sa pag-aalis ng mga toxins. Ang patuloy na hydration ay mahalaga upang mapanatili ang tamang temperatura ng ating katawan at mapanatili ang kabusugan ng mga selula. Gaano karami ang dapat kainin? Ang dami ng pagkain ay dapat naaayon sa pangangailangan ng katawan. Ayon sa Better Health Channel, dapat iwasan ang sobrang pagkain at tiyaking balanse ang bawat pagkain. Mahalaga rin ang regular na pagkain sa tamang oras dahil ang wastong oras ng pagkain ay nakakatulong upang mapanatili ang tamang metabolismo at antas ng enerhiya sa buong araw. Sa mga nakatatanda, lalo na ang pag-aalaga sa kanilang nutrisyon ay isang mahalagang aspeto ng kanilang kalusugan. Kaya't dapat nilang bigyang pansin ang mga uri ng pagkain kinakain at ang dami nito. Ang pagkakaroon ng sapat na pruweba na balanseng diet ay makakatulong sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili ng magandang kalidad ng buhay. Mga tips sa paghahanda ng pagkain. Magplano ng mga simpleng pagkain. Pumili ng mga recipe na madaling lutuin at abot kaya. Isama ang mga paborito ng pamilya at tiyakin na ang mga sangkap ay madaling matagpuan sa mga lokal na pamilihan. Huwag kalimutan ang mga nutritious na opsyon upang mapanatili ang balanse sa diet ng lahat. Magluto para sa isa o dalawa. Kung mag-isa lang, maghanda ng mga pagkain na sapat para sa isang tao upang maiwasan ang pagsasayang. Mas mainam na lumikha ng mga simpleng resipe na madaling lutuin at madaling ubusin, tulad ng mga sopas o stir-fry na maaaring iimbak para sa hinaharap. Kung may kasama, isaalang-alang ang mga pagkaing kayang hatiin o gawing mas malaki ang bahagi para sa mas masayang karanasan sa pagkain. Makisalo sa pagkain. Kung maaari, kumain kasama ang pamilya o kaibigan upang mas maging masaya ang pagkain. Ang pagkakaroon ng kasamang nagmamahal at mga kaibigan habang kumakain ay nagdaragdag ng saya at nagiging mas espesyal ang mga sandaling ito. Kaya't huwag palampasin ang pagkakataong magsalusalo sa iyong mga mahal sa buhay sa tuwing kakain. Kumain ng dahan-dahan at nguyain ng mabuti ang pagkain. Siguraduhin ang pagnguya ng mabuti sa pagkain upang ito ay madaling tunawin ng sikmura at lubos na masipsip ang mga sustansya at mga bitamina para sa ating kalusugan at kagalingan. Pangangalaga sa ngipin. Kung may problema sa pagnguya, pumili ng mga malalambot na pagkain tulad ng sopas, nilagang gulay, at mashed na pagkain na madaling lunukin at hindi makasasakit sa bibig. Mahalaga ang pagpili ng mga pagkaing ito upang mapanatiling komportable ang iyong pagkain at maiwasan ang karagdagang sakit o pagkapinsala. Iwasan ang matitigas at malulutong na pagkain na maaaring makasira sa ngipin tulad ng mga mani, biskwit at malalaking piraso ng karne dahil ang mga ito ay maaaring magdulot ng panganib sa iyong dental na kalusugan. Pangangalaga sa kalusugan ng utak. Ang sapat na nutrisyon ay mahalaga rin para sa kalusugan ng utak.
dahil ito ay nagbibigay ng mga kinakailangang sustansya upang mapanatili ang tamang pag-andar ng ating kaisipan. Ang mga pagkaing mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng isda, halimbawa, ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapanatili ng cognitive function, ngunit kailangan din para sa pagbuo at pag-unlad ng mga neuron na nag-uugnay sa ating mga kakayahan sa pag-iisip at pagkilala. Bukod dito, ang pagsasama ng mga prutas at gulay na puno ng antioxidants ay mahalaga upang labanan ang oxidative stress sa utak na nagiging sanhi ng iba't ibang sakit sa neurodegeneration at pagbaba ng cognitive abilities habang tayo ay tumatanda. Sa pagtatapos, ang pagkakaroon ng balanseng dieta na naglalaman ng mga nabanggit na pagkain ay hindi lamang nakakatulong sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng ating mental na estado. Konsultasyon sa eksperto. Bago gumawa ng malaking pagbabago sa dieta, mainam na kumonsulta sa doktor o isang rehistradong dietitian upang matiyak na ang mga pagbabago ay angkop sa iyong kalagayan. Sa pamamagitan ng tamang nutrisyon at kaalaman, maaaring mapanatili ng mga senior ang kanilang kalusugan at kalidad ng buhay.